Dayan, sa Manila ka na mag-aaral. Sa susunod na pasukan. Sabi sa akin ni Ate Myla, nung dumating sila nung asawa niya galing Manila. Bakit po ate? Nagugulo ang tanong ko. Nakakahiya na kila auntie kung dalawa pa kayo ni Denise dito na pag-aaralin. Sabi nito, napilit akong kinukumbinsi. Okay lang naman ako dito ate. Isa pa, nandito naman si Ate Denise, tsaka hindi naman kami pabigat kila Lola. Totoo naman na hindi kami pabigat ni Ate Denise dito kila Lola. Dahil tumutulong kami sa mga gawaing bahay. Gusto ko lang dinan makasama ang bunso kong kapatid. Sabay lambing niya sa akin. Ate naman, second year high school na ako at di na ako bata. Huwag mo na nga ako yakapin. Pagmamaktol ko. Ito naman, naglalambing lang. Babalik ka rin naman dito kapag bakasyon. Siguro may boyfriend ka na dito, no? Kaya ayaw mong sumama sa Manila. Nangaasar na sabi niya. Hello, kahit maganda ako, ayoko naman mag-boyfriend ng maaga, no? Sabi ko, nang nakapamewang pa. Ano, pumapayag ka na ba? Tanong niya. Bigyan mo muna ako ng magandang dahilan kung bakit gusto mo talaga ako na doon mag-aral. Sabi ko, nang nakangiti. Ang totoo, wala akong makakasama sa bahay. Madidistino kasi si kuya mo sa North Cotabato. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan siya doon. Napalingon ako kay Kuya Ron. Tumango siya at alam ko na nagsasabi ng totoo si Ate Myla. Saglit ako na nag-isip. Sige na, pumapayag na ako. Nakangiti kong sabi kay Ate Myla. Ako si Dayan. Maaga kaming naulila sa mama dahil namatay siya nung 5 years old ako. Ang papa ko naman ay nag-asawa na ng iba at may anak na din doon. Kaya iniwan na kami kila Lola. Sa magulang rin ni Papa. 3 kaming magkakapatid at puro kami babae. Ako ang bunso. Si Ate Myla ay nag-asawa na. Kaya 2 na lang kami ni Ate Denise ang nag-aaral pa. Don't get me wrong, dahil nag-asawa ang ate ko nung 25 years old na siya. Gusto na niya kaming kunin noon pa. Pero ayaw nila Lola. Dahil wala daw silang makakasama dito sa bahay. At malulungkot lang daw sila. Kaya naiwan kaming 2 ni Ate Denise dito sa bahay nila Lola. Ang nagpapaaral sa amin ay yung tita namin na nasa Russia. Mabait si Tita Brenna. At itinuring na rin kaming anak. Siya rin ang nagsusustento kila Lolo at Lola. Isinama na ako ni Ate Myla sa Manila para doon na ipagpatuloy ang pag-aaral ko ng 3rd year high school. Masayang masaya si Ate Myla nung isinama niya ako. Si Ate Denise naman ay talagang naiwan doon kila Lolo at Lola. Kahit gusto niyang sumama, ay hindi raw pwede dahil walang mag-aalaga sa mga matatanda. Kaya nag-stay pa rin doon si ate. Okay ka lang ba dito? Tanong sa akin ni Ate Myla
nang maihatid niya ako sa kwarto ko. Okay lang po ate, sabi ko naman sa kanya. Maganda ang kwarto na ibinigay sa akin ni ate. Nakakatuwa na kahit di ganun kalaki, ay komportable naman ako. Bilang pasasalamat sa pagpapatuloy at pagpapaaral nila sa akin ni kuya, ay tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Lalo na sa paglalaba at pagluluto. Di nagtagal, ay umalis na rin si kuya ron, papunta sa North Cotabato. Kami na lang ang naiwan ni ate sa bahay. Tamang-tama lang ang pagsama ko sa kanila. Dahil nalaman namin na buntis si ate Myla ng 1 buwan sa unang anak nila ni Kuya Ron. Lalo na may makakatuwang si ate dito sa bahay. At kapag nanganak siya, ay may makakasama siya. Nang manganak si ate Myla, ay wala pa rin si Kuya Ron. Ilang buwan pa bago siya nakauwi. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Kuya nang makita niya sa unang pagkakataon ang anak niya. Lumipas ang panahon ay graduate na ako sa high school at pumayag si ate Myla na umuwi muna ako ng Pangasinan para magbakasyon. Dahil alam rin niya na magiging busy na ako pagdating ng kolehiyo. Laking tuwa ko nang makatapak ulit ako sa lugar na kinalakihan ko. Kas, ang tagal nating hindi nagkita. Bungad sa akin ng pinsan kong si Krisa. Sabay yakap nito sa akin. Ganda mo. Mukhang nakakaganda ang tubig sa Manila ah. Pagbibiro nito sa akin, tsaka niya ako pinalibutan ng tingin na nakangiti. Ikaw rin naman, lalong gumanda, sabi ko naman. Hindi naman ako kagandahan. Nadala lang ng malalim na mga dimple ko na bumagay sa mukha ko. Party? Biglang sabi niya. Game. Nakangiting sabi ko. Nag-aral ako sa Manila, pero hindi ako katulad ng iniisip ng karamihan na kapag sa Manila ka nag-aral, ay mapapabarkada ka. Lalo na sa panahon ngayon. Oo, may mga ganon, pero hindi naman lahat. Mga ilan-ilan lang din naman ang talagang napapabarkada. At isa ako sa hindi napapabarkada at nakakagimik. Dahil bukod sa kailangan kong umuwi ng maaga para tulungan si ate, ay gusto kong makita niya na worth it lahat ng binibigay nila sa akin. Kaya mas pinili kong tahimik ang buhay ko sa mga ganyang bagay. Sige, sasabihan ko na lahat ng pinsan natin. Sa Saturday, tayo-tayo lang naman. No outsiders allowed, sabi pa nito. Banding na rin namin magpipinsan dahil matagal na kaming hindi nagkita-kita. Sinabihan na rin namin ni Ate Denise si Ate Myla na may banding kaming magpipinsan. Sinabi rin namin na may konting inuman at pumayag naman siya. Total, kami-kami lang naman daw talaga. Dumating ang araw ng Sabado ay nagkita-kita nga kami sa bahay ng pinsan naming si Krisa. May maliit na pool sa kanila kaya dun kami nag-set ng jamming para mas masaya. Siyam kaming lahat magpipinsan. Lahat ay hindi nagpakabog sa mga suot at syempre,
Lahat kami ay magaganda at gwapo. Sa lahat kaming magpipinsan ay kitang-kita naman ang kakaisigan ng pinsan kong si Nathan. Lalo itong gumapo. Nung nagbinata ito lalo. Matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Hindi siya maputi, pero may pagmamalaki naman ang katawan at itsura niya. Night swimming, videoke, tawanan, kulitan, kainan, at inuman ang naging banding namin. Naligo na rin kami sa pool. At naging masaya ang lahat. Di katagalan, ay medyo nahihilo na ako. Hindi kasi talaga ako sanay uminom. At ang mga pinsan ko ay nasobrahan na sa kakulitan. Nang lumalim na ang gabi, ay kanya-kanya na kaming punta sa mga kwarto para magpahinga. Doon ako natulog sa guest room, kasama si Ate Denise. At doon naman siya nakatulog sa sopa. Tinamaan na rin yata siya ng alak kaya sa sopa na siya nakatulog. Ibinagsak ko na rin sa kama ang katawan ko. Maya-maya pa, narinig kong magbukas ang pintuan. Kasabay nun, ay may bumagsak na rin sa kama ko. Naaninagan ko pa ang pinsan kong si Nathan, na siya ang nasa tabi ko. Hindi ko alam ang nangyari. Pero may nangyari sa amin ng gabing iyon. Basta na lang may nangyari. At sabay kaming nagpadala sa sensasyon na hindi dapat maganap. Kahit pareho kaming lasing, ay alam namin ang ginawa namin. Pagkagising namin kinaumagahan, ay masinsinan kaming nag-usap na hindi dapat nangyari iyon at mali iyon. Pero nalaman ko na lang nung nagtapat sa akin si Nathan. Ipinagtapat niya sa akin na gusto niya raw ako. Hindi niya raw alam kung bakit at kung paano, pero ganun ang nararamdaman niya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, ay palagi na kaming nagkaka-text, nagkakamustahan. Unti-unti ay nahulog ako sa kanya. Isang buwan nang lumipas, ay hindi pa ako dinadatnan ng dalaw. Dahil sa takot, ay sinubukan kong mag-pregnancy test. At nagulat ako sa naging resulta nito. 2 guhit. Ibig sabihin ay positive. Sa nalaman ko na iyon, ay sinabi ko kay Nathan ang lagay ko. Pinuntahan niya ako kaagad at nagulat ako na kasama niya sina tito at tita. Natakot ako dahil pareho naming alam na mali ang ginawa namin. Isang gabi lang at may nabuo. Higit sa lahat ay kapatid ni Papa, si Tita Abet, na mama ni Nathan. Napauwi rin si Ate Myla nang wala sa oras dahil nalaman niya ang mga nangyari. Nalungkot siya sa nalaman niya at alam kong na-disappoint ko rin siya dahil marami siyang pangarap para sa akin. Gusto ng buong pamilya namin na wag kong ituloy ang dinadala ko dahil nakakahiya at mali daw iyon. Pero nag-usap na rin kami ni Nathan na ituloy ito dahil mahal namin ang isa't isa. Ipinaglaban namin na itutuloy namin ito.
hanggang sa pumayag ang lahat na ituloy ang pagbubuntis ko. Mali ang ginawa namin pero alam ko na mali rin ang magpalaglag. Doon ako nag-stay sa bahay nila Nathan at nagsasama na kami. Excited kami sa paglabas ng anak namin. Todo pa ang preparation namin para paglabas ng anak namin ay magiging maayos ang lahat. Ilang buwan nang lumipas ay isinugod na ako sa ospital nung manganganak na ako. Pagising ko ay wala sa tabi ko ang anak ko. Hinanap ko siya at laking gulat ko nang sinabi nila sa akin na hindi ko makakasama ang anak ko dahil wala na ito. Parang gumuho ang mundo ko sa isang iglap nang sinabi na wala na ang anak ko. Halos hindi pa ako maniwala. Pati si Nathan ay hindi na mawala ang pagluha. Ang sakit sa akin na wala na siya. Umuwi kami kaagad ng araw din na iyon at inayos ang libing ng anak ko. Pagkatapos mailibing ng anak ko, ay nagkasakit ako. Para akong mamamatay na. Ni ayoko nang lumaban pa dahil wala na ring saysay. Si Nathan na lang ang nagpapalakas ng loob ko. Dahil sa kanya, ay pinilit ko pa rin lumaban. At nakarecover ako sa nangyari sa akin. Hindi na ako ulit nag-aral pagkatapos nun. Naghanap na ako ng mapapasukan na trabaho. Nakapagtrabaho ako ng maayos. Ipinagpatuloy namin ang pagsasama namin ni Nathan. 3 taon din ang lumipas nung magpasya kaming maghiwalay na ni Nathan. Dahil alam namin na hindi na rin nag-work yung relationship namin. Hindi naman namin nakakalimutan ang anak namin. Pagkaarawan nito, ay sabay naming pinupuntahan ang puntod niya. Lumipas ang panahon, ay may nakilala akong lalaki na magpapabago ng buhay ko. Si David. Naging magkarelasyon kami ng 4 na buwan. At nagpa siyang magpakasal na. Alam din niya ang tungkol sa nakaraan ko. Ngayon ay mayroon na kaming 2 anak. Si Nathan naman ay nag-asawa na rin at mayroon na ring 1 anak. Mali man ang naging simula namin o nagawa namin ni Nathan, ay hindi namin iyon pinagsisisihan. Dahil mayroong isang anghel na nagpaalala sa amin, kahit wala na siya, ay natutunan naming magmahal. Kahit nawalan kami ng anak, ay natuto naman din kaming harapin ang mga pagsubok namin. At nagpa siyang itama ang mga pagkakamali namin.